Okay, so may tanong po last week. Sino may tanong last week? Okay. Yung sort at saka yung filter, kung basic lang naman ito, ang sort is makikita natin sa data and then whether A to Z or Z to A. Tapos kung meron tayong two different level of sorting. Una, kung gusto nating i-sort by car type, and then at the same time, kung gusto rin nating i-sort by sales, you can add a level like sales and then from highest to lowest, from largest to smallest. So if it's number, from largest to smallest, and if it's text, meron tayong from A to Z. So yung values natin. So dito ang priority sorting is car type. So second is sales. So una is sort nyo muna by car type and then by sales. So from here, from A to Z, and then from the sales is largest to smallest. So kung date naman, meron tayong all to this date. Okay? So yun lang yung sorting. And then yung filtering, halos ganun din. So pwede nating i-filter yung date, text, and number. If it's number, meron tayong greater than or equals or does not equal or greater than or equal. So ito yung mga pwede nating i-filter kapag numbers ang filter column natin. Pero kapag text naman, meron tayong equals and does not equal, begins with and with, contains and does not contain, or custom filter. We can filter to equals, or meron tayong, let's say, pwede nating filter Toyota or GM. But for 2007 and 2010, you can filter directly from here OD and Honda. Okay, so this is the only filter that we have. But in advanced filter, we'll see from the advanced filter, we have some criteria. Let's say, gusto nating kunin yung every fourth row of the data. So, pwede natin kuhanin to. Ito, filter natin. Ito, filter natin. So, pwede yun. So, sa advanced filter, pag-aaralan din natin yon. Okay? So, now we'll proceed to our round. So, we have some numbers to be rounded or to be round up. So, we have some functions that we can use. So, yung round dito, ibig sabihin lang, yung normal usage of round na ginagamit natin, kapag ang kasunod niya is 5, like for example from here, 2.156. So, meron tayong round na functions. Okay? So, meron tayong two arguments. So, yung arguments natin first is the number, which is the cell contain the data, and then how many digit number. So, kung ilan yung gusto nyong i-round. Like for example, if it's 0, it means whole number. So, if 2, it means 2-digit number. So, 2.15 will become 2.156 will become 2.16 if we round up into 2 decimal digit. Okay? So, ito yung round. So, let's say meron tayong let's say 1, 2, 3, 1, 3, let's say 1, 2, 3, 4. Okay? So, if you want to round this one by tenths, so if the digit is 0, it means whole number, right? So, if we want to round this into tenths, it means we can put a negative 1. So, it means 1, 2, 3, 4, it will become 1, 2, 3, 0. So, it means we round off to the tens. But if this is 5, it will become 1, 2, 4, 0. So, yun yung rounding of numbers by tenths. So, kung gusto nyo by hundreds, you can put negative 2. Okay, so negative 2, it means we can round off by
hundreds. So 1200. So kung nilagay natin dito ay 9, so 1300. So it means we can round this by tens or by hundreds or by thousand. It depends on the number that you put in the number of digits. Okay, so if it's positive, it means we are rounding into decimal point. But if it's negative, it means we are rounding to the tens or hundreds or thousands. Okay, so that is the round. How about round down? Okay, sa round down naman, ibig sabihin ng round down is kahit na ang decimal point niya ay 0.9, hindi niya ira-round off yun. Kaya sinabing round down, like for example from here, round down equals round down. Okay, so this number, let's say we round off by 0, means whole number. So this one will become 2.0. Okay, so even we put from here 2. Let's say 9. So 2.956. That means if we use the normal rounding numbers, this will become 3, right? So 3. But if we use the round down, this will be 2 only. Okay? So any numbers and any decimal point. So wala siyang pakialam kung ilan man yung decimal point mo. So kung 2.9999 man siya, 9 pa rin siya. So yun yung round down. Hindi niya ira-round off yung numbers. Okay? Same naman din sa round up. Ibig naman sabihin round up, kahit 2.1 lang yan. Kahit ang point mo is 0.1, ira-round off niya into 3 yan. Okay? Equals round up this into 0. So ira-round off niya into 3. Kahit na ilan yung kwan. Basta sinabing round up, basta may point siya. Kahit na ang point niya is 0.1 lang, ira-round off niya yan. So, yun yung round up. Okay? So, doon sa even and add, ito lang naman yung even. Meron tayong even numbers na 2, 4, 6, 8. So, kung ang number mo ay 3, that is add, di ba? So, rounding off numbers into even and add equals even. Okay? And then, close parenthesis. So, negative 4. Ibig sabihin, ibababa niya. Pero pag positive siya, 2.151, so that will become 4. 2, 4, 6, 8. Pero pag negative, 2, 4, but it's negative. Negative 2, negative 4. Okay, so ganun din sa add. Sa add naman is 1, 3, 5, 7. Okay? So, yun yung difference ng even at add. Okay? So, dito sa int and trunc, okay, this int, it will get only the whole number. Sa trunc naman, whole number, pero pwede nating ilagay kung ilang, like for example, digit number. Like for example, from here, equals trunc. If we trunc 3.5689, how many digit we want to trunc? Let's say this number, we want to truncate the 2-digit number. So, it will take only the 3.56. So, hindi niya ira-round up yun. So, let's say we'll put 2. Ito, truncate niya lang. Tatanggalin niya lang yung remaining numbers dun sa inilagay mo. Dun sa integer, ganun yung whole number. Okay? So, yung mode naman, ibig sabihin nitong mode, yung pinag-aralan natin, yung remainder. So, meron tayong remainder, di ba? So, yung pinag-aralan natin sa conditional formatting. So, if it's 5 divided by 2, mode is equals to 1. Kasi 5 divided by 2 is 2, remainder 1. Okay? So, that is the mode. How about ceiling? Okay? Sa ceiling naman, pwedeng gamitin ito, ceiling, floor, and M-round. Halos parehas ng round, round down, and round up. Okay? So, yung ceiling, floor, and M-round, like for example, meron tayong a package or packet or dozen.
So kung nasa logistic kayo or nasa inventory kayo, kung nagplano kayo ng mga o-orderin nyo, like for example, sa itlog, hindi tayo pwedeng umorder ng 5, 10. Kailangan by dozen, di ba? Or by ano tawag sa by tray. So sa isang tray ilan? 30, 24. So let's say 24. Eh ang lumabas lang dun sa may calculation mo is 24. Okay? Let's say 36. Okay, let's say 36. Kung ang lumabas sa calculation mo ay 30, hindi mo pwedeng orderin ng 30, di ba? Kailangan 36. Kung ang lumabas ay 48, ano ba yung order mo? 36 or 72? Di ba? So, depende. Depende sa ilalagay mo. Okay? Let's say, meron tayong itlog na by 36 ang per tray natin, di ba? So, let's say, ang order natin ay lumabas. Do sa calculation natin based on the consumption, based on the sales, is only 48. So, pag siniling mo yan, equals ceiling, yung number mo, 48, and then yung significance mo is 36. It means by 36, 72. Yung ceiling, it's always rounding. Let's say, ito ay... Excuse me. Sino po yung kukuha ng shirt? Wala. Dala Yes, niyo sir. yung mga resibo niyo? Naku, hindi ko pakibigay Yung na mga sa size na lang resibo. po. Para madala na po. Dala niyo yung mga resibo niyo? Palit po. Lahat naman po bayad. Meron? Honest naman kami lahat. Bilang, sir, parang po. Kinuha kong dalawa? Saan magbabayad? Anong size po? Dito, like for example, meron tayong lumabas doon sa ordering natin, meron tayong 75. Automatic, i-increase niya yan kapag ceiling ang ginamit natin. Kapag ceiling. So, ibig sabihin, 36 times 3 is 108. Actually, pwede mong orderin na 72 lang, di ba? Kasi 75 lang yung pan mo lumabas lang eh. So, kung order ka ng 108, masyadong susobra naman, di ba? So, meron din tayong functions na pwedeng gamitin doon. Itong ceiling, katulad lang din nung round up. Ira-round up niya. Yung floor naman, kahit na ito ay, let's say, equals floor, okay? Yung floor naman natin, reverse naman nung ceiling. Okay, let's say, ito 36. Okay. So, lagay natin ng 75 din. Okay. So, kung 75 siya, 72 lang yung o-orderin natin. Kahit na sabihin natin, let's say, ito ay 71. 71. Ilan yung orderin niya kapag 71 siya? Kung flooring. Pag flooring, ang nilagay niyo 71, dapat isa na lang. Kuha na, di ba? 72. Pero pag flooring ginamit natin, hindi, babalik siya dun sa 36. Sa 36. So, magiging 36 lang yung orderin natin. Kasi, parang yung floor natin is the same as round down. Kahit na malapit na siya dun sa divisible by 36, ira-round down niya. Okay? So, kung gusto niyo namang eksakto, katulad ng round, pwede niyong gamitin yung M round. Doon sa M round naman, basta sumobra dun sa kalahati, i-round up niya. Pag nagkulang dun sa kalahati, ira-round down niya. Halimbawa, ang orderin nyo lang kalahati ng 36 is, ano yung kalahati ng 36? Let's say, may na ako sa math, 15, 18. 18, di ba? So, ang orderin natin is 19. So, 0 pa rin siya pag floor. Pero pag round down ang ginamit na, M round equals M round. Okay? So, M round natin ito, comma, by 36, close parenthesis. Okay? Ito, 72 pa rin. Pero pag nilagay natin ng 19, ira-round off niya ng 36. Pero pag nilagay natin 17, 0 na siya. Pag 80 naman, 36. So, 50% ira-round off niya. Pero below 50%, 0 ira-round down niya. Okay? So, yun yung functions ng ceiling, floor, and M round. Normally, ginagamit ito sa mga
exact, meron kayong parang divisible by this number. Okay? So sa itlog, halimbawa yung itlog. So yun yung magandang example ng yung itlog. So sa mga palet, pwede rin. Kasi sa isang palet, hindi kayo pwedeng sumobra, hindi pwedeng magkulang. So kailangan sakto lang. So yun ang pwede nyong gamitin, M count. Okay? So may tanong dito? Ito yung sa numbers. Okay? So meron din tayong ginagamit dun sa numbers. Meron tayong tinatawag na count A. Okay? Ano yung count A? Ang count A is nagbibilang ng, let's say, meron tayong Q1. Okay. Binibilang niya yung non-blank cell. Non-blank cell. Let's say equals count A. So, pag binilang natin ito, ilan ito? Pag binilang natin, we have 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Binibilang niya either text or numbers. Okay? So, ayan yung okay? So, ayan yung count A natin. Binibilang niya yung non-blank cell. How about count? Ang count naman is, binibilang niya lang yung number. Number lang. Hindi kasama yung text. Equals count. Okay? So, pag binilang natin ito, 3 lang siya. Okay? So, kahit may text siya, hindi niya bibilangin. So, yung count if, napag-aralan natin yung count if, binibilang niya kung meron kayong criteria. Okay? Yun yung sa count if natin. Okay? So, count A, count if, yun yung ginagamit natin pagdating sa numbers. Merong sum if also, average if. Okay? So, clear tayo dito? Clear? Okay. So, sino yung gumagamit sa inyo ng comments? Comments. 1, 2, 3. Saan nyo ginagamit ang comments? Paglalagay ng notes. Notes, di ba? Alam nyo ba na ang comments ay pwede rin gamitin, pwede rin tayo maglagay ng picture sa comments. Instead of text, we can put a picture into comments. Like for example, meron kayong before and after. Or meron kayong invoice na particular dun sa invoice number na yon, pipicturean nyo. So, i-attach nyo dun sa comment. So, pwede yun. Okay? So, pag naglagay tayo, insert comment. Okay? Delete nyo kung ano man yung nandun sa may comment. Kasi by default, ilalagay niya kung ano yung pinaka-username nyo. And then, i-click nyo lang dito sa gilid. Okay? Kailangan hindi naka-enable yung text nyo. So, pag click nyo rito, okay? And then, right-click, format comment, or meron tayong control 1. So, sa control 1. So, yung control 1 natin, meron tayong color and lines. Color and lines. Meron tayong color. Okay. More colors. Sorry. Meron tayong fill effects. And then, picture. Okay. So, meron tayong color and lines. Color, fill effects, and then picture. So, select a picture. So, let's say, mag-select tayo ng picture. Okay. And then, okay. So, mag-attach na siya as picture dun sa comment. Okay. Okay. So, let's say, maglagay tayo ng comments, right click, insert comment. So, delete niyo yung text para blanco yung inside the box.
then click nyo yung gilid. Then control 1. And then punta kayo ng color and lines. Color and lines. So pagdating nyo sa color and lines, nagpapakita sa inyo yung color and lines. And then sa color, meron tayong fill effects. Fill effects and then picture. So pwede kayo maglagay ng picture dito. And then okay. Then okay. Okay? So merong picture na pwede kayo maglagay. Ano yung application yan? Okay? So isang application nitong comments nito, comments picture, lalagay mo lang ng konting VBA code pero hindi ko tinuturo ito. Let's say ito yung application niya. So using ito ba yun? So using this one of the application yan, ito 'di ba, yung comment yan. Okay? So pag pinagpalit niyo yan, magpapalit yung details, magpapalit din yung picture. So yun yung isang application. Okay? So pwede nyo gamitin dito yung comments. So later on, pag-aaralan din natin yung index match na pwede rin natin gamitin dito sa may picture. So yung pangalawa niya is ito. Okay. So index. Ito naman hindi siya comment. Hindi siya consider as comment. Pero meron siyang nagpapalit din siya. So ituturo ko sa inyo yung index match. Okay? Kasi index match lang ang ginamit dito. Yung isa merong BBA pero dito index match. Okay? So makagawa na kayo ng mini database ng HR. So pwede siya sa Excel. Like for example, meron nag-inquire sa inyo, gusto kong makita yung can you give me a print of my visa or my passport? So pwede rin 'yon. So let's say dito. So dito, automatic passport copy. So nakalink na siya. And then yung visa. Pag nagpalit ka, iba na naman. Iba rin. Okay? So nakita niyo yung application, meron siyang index match din. So kaya powerful ang index match. Okay? Sir, hanggang dalawa lang po ba yung max niya? Nano? I mean yung sa passport at visa, or pwede pa mag-add? Pwede ka mag-add. Depende dito. Depende sa ilalagay nyong, kasi kailangan meron kayo dito passport copy, visa copy. So maglagay kayo kung anong gusto nyong ilagay. Kung may mga, kasi kayo magde-decide nung kayo gagawa nung template nyo eh. Okay? So yun yung another application. So pag natutunan natin yung index match, meron na kayong laban-laban na gumawa ng yung HR database na yan. Okay? So paste spatial. So anong gamit nitong paste spatial? Ang paste spatial, siyempre bago lumabas yan, kailangan nyo munang i-copy. So hindi lalabas yan nang hindi kinakopy. Kasi yung iba nagtatanong bakit ayaw lumabas ng paste spatial. So hindi lalabas yan pagka hindi nyo kinopy. So Control C, right click, paste spatial. So ito siya. Ito yung paste spatial natin na ginagamit. So normally ang ginagamit lang natin dito is formulas, values, formats, so pwede rin yung comments, and validation. So maliban dito, madalang lang gamitin ito. And yung add, subtraction, multiply, divide, and transpose, and skip blanks.
So, paano natin gagamitin yan? Una, sa formula. Kung ang kakopy mo ay may formula, pwede mong i-paste as formula lang. Okay? So, Alt-ES, formula. So, formula yung ipipaste niya. Okay? So, another way is, kung ayaw mong formula, values. So, values din yung ipipaste niya. Wala nang formula. Yung content lang. Yung content lang ng pinag... Di ba nag-ano tayo nung nag-dream sa mga names? Nagana? Gumawa tayo ng dreams yung Trims, sa mga names. Mm. Di ba may mga formula yun? Mm. Kunwari kinapin natin, bisa lang natin ipakita yung output. Mm. So ayan yung gagamitin Copy-paste special values. So hindi na magre-reflect yung formula. Hindi na. Pag kinopy yung values, as in values na lang. Like for example, dito sa text natin. Okay? So ito may formula to, di ba? So copy natin, Alt-ES ang shortcut ng paste special, values, then okay. So wala na siyang formula. May isa pa pong tanong. Mm. Kunwari may pinadala sa yung records from accounts. Okay. Tapos ginother niya yung parang kinapy-paste niya sa isang Excel sheet. Okay. Isang Excel sheet. Ngayon makikita mo doon yung hindi ka makagawa ng any commands kasi nakikita doon yung formula ng all the Excel. So ano pong gagawin para makita yung value? Hindi siya makaano? For example, yung data, for example, meron Okay? So yun yung sa format. Pag kinopy mo, then Alt-ES-T. Yung sa comments naman, Alt-ES-C. Like for example, meron tayong comments. Copy. And then pinaste natin dito. Alt-ES-C naman. Comments. Then okay. So meron na tayong comments dito. Okay? Ganun din sa validation. So kung may validation ka, pwede mo rin i-copy. Copy validation. Dito naman sa add, subtract, multiply, and divide. Like for example, ito, gusto kong dagdagan ng, let's say, 20. 20 in every data. So copy mo lang siya. Copy. Highlight mo lang, Alt-ES, add. Kasi add tayo ng 20. Then, okay. So, ibig sabihin, 32 magiging 52. Yeah? So, 32, 52. 28 magiging 48. So, pag in-okay ko siya, i-add niya. Automatic. So, kung percentage ang gusto niyong gawin, like for example, mag-add kayo ng 10%. So, 10% plus 100%, 110%. So, 1.1. So, copy niyo lang yung 1.1. Copy. And then Alt-ES, multiply naman. Kasi mag-add kayo yung 10%. Parang ano siya, sir, parang diverse nung yung first lesson natin. May formula na, but without formula. Nagdadagdag kayo without formula. Control enter ba yun? Aling control enter? Control D. Yung control D, hindi. Ang control D is, kung ano yung nasa taas na formula, ipipaste niya yung pababa. Yun ang control D. Baga, fill yun. Then, okay. So, lahat, dadagdagan niya ng 10%. Lahat ng data niya. Okay? So, halimbawa naman yung, let's say, copy natin dito. Alt-ES-V. Okay? So, yung add, subtract, multiply, divide, ganun yun. Pare-pare lang siya. Skip lang. Like, for example, meron tayong 100, 200, blanco, and then 5, then 10, then blanco. Okay? So, gusto nating i-paste ito dito. So, lahat ng blanco, hindi siya magbabago. So, ipipaste mo lang 100, 200 dito, and then dito, and then ito, the same. Kasi blanco siya, di ba? So, ito, magiging 5, magiging 10, pero ito, same lang din. So, pag kinopy nyo yan, copy, and then Alt-ES, skip blank lang. So, pag in-skip blank nyo siya, lahat ng mga blanco, same pa rin. Then, okay. So, magsisame pa rin siya. So, Alt-ES, yun yung shortcut ng paste special. Then, kung ano man yung gusto nyong i-click dito, siya mag-appear. Okay? So, clear tayo doon? So, how about transpose? Ang transpose naman is, meron din tayong functions na transpose. Dito is from vertical to horizontal or
horizontal to vertical, vice versa. Like for example, ito gusto nating mauna yung January, February, March, and then dito yung product 1, product 2, product 3, product 4, and 5, and 6. So copy nyo lang siya. Okay. Copy, and then paste natin dito, Alt ES or right click, paste spatial. So makikita nyo siya, then transpose. Then okay. So magbabaligtad na siya. From vertical to horizontal or horizontal to vertical. So pwede siya. Okay? So pwede siyang isa-isa kahit na ito lang yung copy nyo. Basta ang definition niya is from vertical to horizontal or horizontal to vertical. So pwede nyo gamitin. So kung formula naman ang gagamitin nyo, pag ginamit kasi natin yung formula na transpose, meron tayong tinatawag na array formula. So yung array formula natin makikita nyo, before equal, meron tayong makikitang curly bracket. Pero hindi siya in-enter ng manual. Kasi pag in-enter nyo ng manual yon, mag-error yung formula natin. Kasi lahat ng formula natin nagsisimula sa equal. Okay? So pag in-enter natin ng manual, so magkakaroon siya ng error. Okay? So balik natin from here to here. Okay, so ito values na to, di ba? So highlight natin to. Equals, let's say transpose. Kaya lang i-highlight nyo lahat. Kung ilan nito, kung ilang cell ito, ganun din yung cell dito. Okay? So highlight natin. And then close parenthesis. Kaya lang gagamit tayo ng spatial key dito. Spatial key, which is Control Shift Enter. Hindi lang Enter. Control Shift Enter. Okay? So Control Shift Enter. Transpose na lang. Transpose. Control Shift Enter. So nakita nyo yung formula natin. Meron siyang curly bracket before and after. Pero hindi nyo pwedeng mag-delete ng isa. So sabihin niya, you cannot change the part of an array. So kailangan delete nyo lahat. Ang advantage nito, kapag nagbago kayo rito, let's say, nagbago kayo ng quantity, let's say, lagyan natin 60, automatic, magbabago rito. Kasi naka-formula kayo. So kung palitan nyo man ito ng let's say, May, so magbabago rin siya. Hindi katulad ng paste spatial values, transpose values, yun na yun. As in value na yung pinaste nyo eh. So hindi na siya magbabago. Unlike doon sa formula, kapag nag-change kayo ito, automatic, i-change niya. Pwede sa ibang worksheet yan. Pwede. Halimbawa, nag-copy kayo rito. Ito. Gawin natin sa bago. So ilan nito? Okay. Let's say, bagong file, pwede rin. New file. So meron kayong basta kailangan equal. So ilan nito? Let's say kumbaga dapat yung cells, yung number cells niya equal doon sa sakto. Sakto siya. Pag hindi siya sakto, ganito ang mangyayari. I-check natin. Pag nilagay natin, let's say 0 ang lalabas doon, equals transpose. So kunin natin yung transpose natin and then close parenthesis, Control Shift Enter. So maglalagay siya ng error. So kumbaga ito lang yung kukunin niya. Hindi mo naman pwedeng i-delete yan. Pag delete mo, ano mangyayari? Hindi nyo ma-delete kasi part siya ng array eh. Kaya kailangan sakto lang. Sakto lang dun sa number of Pwede ba shell. i-highlight mo muna kung saan mo siya i-place para i-select mo? Pwede. So ayan yun pag pwede rin sa another sheet or another file. Okay? So kung masungit naman kayo, let's say, ayaw kong pakita yung formula ko rito. Okay? By default kasi, Control 1, and Control 1 natin, meron tayong protection. By default, nakalock lahat yan. So, ibig sabihin, pag pinrotect natin to, hindi tayo pwede mag-enter dun sa mga nakalock. Pwede lang tayo mag-enter dun sa hindi nakalock. Okay? So, halimbawa, ayaw kong gumalaw dito. So, let's say, i-unlock ko muna lahat.
Unlock ko muna lahat. Okay. So, ilalock ko lang yung may formula ko. Let's say, ito yung may formula ko. So, control 1, ilalock ko siya. Ayaw kong ipakita yung formula ko. Hidden naman. Okay. So, ayaw ko siyang pakita. Then, okay. So, ngayon, ilalock nyo ngayon dito. Right-click, and then protect. So, pwede siya mag-select, pero hindi niya makikita. Let's say, ang password natin ay 1. Okay. So, confirm 1, then okay. So, dito, makakagalaw ako. Enter. Pero dito, hindi ako makakagalaw. Kasi naka-lock. So, nakita niyo ba yung formula? Wala yung formula, di ba? Sir, may tanong. Kunwari, meron kang existing worksheet, tapos gusto mong i-prevent yung other person na mag-enter, so pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin. Pwede mong i-lock. Okay? So, i-unlock mo lang yung pwede siya mag-enter. Yung pwede siya mag-edit or mag-modify. Yung area. Yung area na yan. Pero sa area na ayaw mong i-modify, restricted, ilalagyan mo ng lock. Ilalock mo and then lagyan mo ng password. So dito, ayaw nyo ipakita yung password, then i-hide nyo. Okay? And then lock. So makikita nyo rin yan. Meron din tayo dito sa may review. So unprotect naman. Okay? So unprotect 1 and then okay. So yung protect workbook naman, hindi kayo pwedeng gumalaw kasi pag sinabi nating workbook, yung pinakabuong file. So hindi kayo pwedeng gumalaw dun sa file pag protect niya. Okay? So pag nag-protect naman kayo, let's say gusto niyo ipa-view yung file nyo. Pero ayaw niyo pa-edit. Yung view lang, kumbaga read only. So pwede rin siya. Save as nyo, file, save as. So meron tayo dito na tools, and then general. So password to modify. Una, kung gusto nyo i-protect na ayaw nyo pabuksan din, lagyan yung password. Para pag binuksan niya, mag-enter ng password. Ito yung password to open. Yung password to modify naman, ibig sabihin, pag binuksan niya, mag-appear yung password. Pero pag hindi niya in-enter yung password, hindi niya ma-modify. Pero pag ni-read only niya, mabubuksan niya. Kumbaga, makikita niya yung file. Pero hindi niya ma-edit. So let's say, lagyan natin dito ng 1. Okay, 1. Then, okay. So lagyan natin ng with password. And then, okay. So pag binuksan natin siya, let's say, buksan natin ulit. Okay. So, with password, ito siya. So, mag-appear na password. So, kung di mo alam password, hindi mo siya mamomodify. Pero, pwede mo siyang ma-view as read only. Okay. So, pwede siya as read only lang. So, ito yung sa password. How to protect your file. Okay. So, buksan uli natin yung so, kailangan practicein nyo lang siya. Okay. So, nasa na tayo? Paste spatial. Okay. So, yun lang yung paste spatial. So, natapos natin yung paste spatial, may transpose, skip, and then yung formulas, values. And then, meron tayong operation. Okay. So, sa freeze pane, pang basic din ito. Ito lang yung fini-freeze natin yung header. Kung meron man tayong header or meron man tayong data or column to the data from to the right, kung gusto natin i-freeze, like for example, ito, copy. So, let's say marami siya. Okay. So, kung gusto natin i-freeze, let's say, i-freeze natin ito, and then, itong part nito. So, kung gusto mong i-freeze, yung active cell mo, ibig sabihin, nung active cell mo, lahat nung nasa itaas, at lahat nung nasa kaliwa, naka-freeze siya. Mag-i-stay yun. So, let's say, i-freeze natin, ang shortcut dito is Alt-W-F-F. So, Alt-W-F-F kung freeze. Alt-D-F-F kung filter.
Okay, sa filter yan. So now, pre-freeze natin. So ibig sabihin, naka-freeze yung header natin above the active cell, and then yung column natin na nasa kaliwa ng data natin. Okay? So yun yung piniprease niya. So pwede mo nang mabasa or pwede mo nang malaman kung ano yung pinaka-header niya. Kasi minsan pag analyze tayo ng data, kapag in-scroll natin, nawala na yung header. Okay? So hindi natin makita kung ano yung column na yun. Okay? So yun lang yung freeze pane natin. Okay? So clear? Freeze pane. So now we go to if functions. Sino na gumagamit sa inyo ng if functions? Isa, dalawa. Okay. So ang if functions natin, lagi niyong tatandaan, lagi siyang merong comparative operators. So ito yung mga comparative operators natin, nakasama sa exam. Okay. So comparative operator, meron tayong equal, does not equal, yung less than and greater than sign, greater than or equal, less than, and less than or equal. So yung if functions natin, it consists of 3 arguments. First argument is the logical test. Yung logical test natin is answerable by true or false. Okay, yun yung logical test natin. The second argument natin sa if function is kung ang logical test mo ay true, anong gusto mong gawin? Anong gusto mong isulat? Anong gusto mong ilagay? Otherwise, false, kung anong gusto mong ilagay. So, meron lang tayong dalawa. Maliban na lang kung sasamahan mo siya ng, let's say, pwede ka kasing gumawa ng nested if functions. Pero, for the meantime, isa muna tayo, isang if function muna. So, sa if function, sa arguments natin na logical test, value if true and value if false, pwede kayong maglagay ng text, pwede kayong maglagay ng number, pwede kayong maglagay ng mga formula and boolean which is true or false. So, meron din tayong mga functions like VLOOKUP. Pwede natin ilagay sa if functions natin yon. Okay? So, ito yung example natin ng logical formula. So, magtatanong tayo, ito ba ay equal dito? Equal ba siya? False, di ba? So, equals is this is equals to this. So, false tayo. Ito ba ay does not equal to this? This is does not equal to this? True or false? True or false? True. Kasi hindi naman siya equal, di ba? Equals. Is this is greater than this? True or false? False. Equals. This is greater than or equal to this? True. Kasi equal siya, di ba? Kasi dalawa yung condition natin. Mataas ba siya or equal? And then ganun din dito. This is less than to this? False. Equals this is less than or equal to this? True. So, yun yung mga condition natin. Okay, logical test natin. So, let's say meron din tayong logical test na and at saka or. So, alam niyo naman siguro yung and at saka yung or sa accounts. So, pag sinabing and, makapag-withdraw ba yung isa? Hindi, di ba? Kailangan pareho sila may pirma. Pag sinabing or, either sa dalawa. Okay? Dun sa and naman, sa and natin, meron tayong, kung ilan man yung logical test natin, let's say meron tayong and. Kung meron tayong 5 logical test, ang 4 doon ay nag-true, isa yung false. Ang sagot ng and natin ay false pa rin. Kasi kahit marami yung true at isa lang yung false, kailangan lahat mag-true yun. Kaya nga and. Okay? So yung or naman, kahit na ang false natin ay 4 at ang true natin ay 1, true pa rin siya. Kasi yung or, basta magkaroon lang ng true na isa, true na yon. Okay? So yun yung or. So ngayon, test natin dito, equals. Meron tayong and, ano yung logical test natin? Ito ba ay equals to this number? Comma,
Arguments is separated by comma. This is equals to this, and then close parenthesis, enter. False, true or false? False. False. Kasi yung 3 equal siya. Pero yung 5,000 tsaka 1 million hindi siya equal. Pero pagdating dito, yung or natin is this is equals to this, or this is equals to this. So magiging true na yan. Okay? So false and true. So pag sinabing or, either sa dalawa. Pag sinabing and, kailangan parehas. So kaya nga sa may highlight natin yung conditional formatting ng Friday and Saturday. Anong ginamit natin? Or, di ba? Kasi hindi tayo pwedeng mag-highlight ng Friday and Saturday. Friday or Saturday. Kasi ang Friday is Friday lang. Hindi siya pwedeng ang Friday ay Saturday. Kaya or ang ginamit natin doon. Friday or Saturday. Hindi siya Friday and Saturday. Okay? So, meron tayong mga functions na ginagamit na logical functions. So, is text. Tatanungin niya lang, ito ba ay text? Ito ba ay number? Ito ba ay logical? So, pag sinabi natin logical, true or false. Ito ba ay blanco? Ito ba ay error? Ito ba ay NA? Ito ba ay text? So, pag nilagay natin yan sa formula, is text. So, lagay na lang natin is text. Ito ba ay text? True. Okay? Ito ba ay text equals is text? Yung 23 text ba yan? False. So, pwede nyo gamitin ito, like for example, kung gumagamit kayo ng VLOOKUP, bakit nag-error yung VLOOKUP nyo? Kung ang error nyo, kung ang hinahanap nyo ay number, kasi meron tayong number na 1, 2, 3, 4, 5 is different from 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi nyo makikita yan. So, pwede nyo i-troubleshoot using ito ba ay number or ito ba ay number. Kapag hindi nag-true parehas, ibig sabihin, yung isa is number, yung isa ay text. So, pwede nyo siyang gawa ng... After after mag-VLOOKUp. mag-VLOOKUP. Lalabas yung mga error kung NA. minsan eh. Pag yung hindi nakita. NA lalabas na. So, pwede mong bigyan ng... Pwede mong i-check. I-check ng ganyan. So, pag na-check mo siya, like for example, text ba siya? Pag text siya at yung isa ay number, convert mo either sa dalawa. So, meron tayong conversion na plus 0 or minus 0 or double negative kasi negative times negative is positive. So, yun yung mga conversion of numbers. Okay? So, katulad ng ginawa natin sa true or false, ganun din gagawin nyo rito. Kung gusto nyo itong i-convert into numbers. Yung text converted into numbers. So, lagyan nyo lang siya ng plus 0, minus 0, divided by 1, multiplied by 1, or double negative. Okay? So, ganun din yung gawin nyo rito. Is number. So, continue nyo lang siya. And then, makikita nyo yung result niya. Ang answer niya lang is either true or false. Okay? So, nakita nyo yung mga difference dito. Mostly, itong error na, ang pagkakaiba ng error nito at error nito, ito lang yung, ito consider as lahat ng error, pati yung NA. Pero dito, hindi kasama yung NA. Okay? So, dito, let's say, maglagay tayo dito ng, magtatanong tayo, ito ba ay number or text? Kapag number, anong gusto natin gawin? Kapag text, anong gusto natin gawin? Okay? Equals. Ano yung logical test natin dito? If, let's say, is text. Okay? Itong tinatanong natin. Yun yung logical test natin. Di ba? Ang logical test natin is answerable by true or false. Yung ba ay text. Anong gusto natin gawin pag true? Sabihin natin, yes. So, lagi nyo tatandaan, kapag text ang nilagay natin, there are always a double quotation before and after the text. Okay? Yan yung symbol na ginagamit natin. Double quotation before and after the text. So, yes, if it's text. Otherwise,
if our logical test is false, anong gusto nating isagot? Let's say no. Okay, and then close parenthesis, and then enter. So yes, it is a text. Kapag drag natin siya, no. Kasi, number ito. So let's say baguhin natin, gawin natin text. TR is considered as text. So magbabago yung sagot natin. Yes. So ito yung simple if natin. So number ba siya or text? So pwede rin dito, tanungin natin, ito ba ay number? So if is number naman, is number. And then close parenthesis. And then let's say sabihin natin, is number? Yes, number. So lagay natin number. Otherwise, lagay natin, no, it's a text. So text, and then drag. So number, kasi number ito. So pag change natin ito into numbers, so magbabago rin siya. Okay? So ito yung logical test natin using if functions. Okay? So clear? Clear tayo dito? So if functions, application. So paano natin ma-i-apply? Ito yung application natin. Sa application natin, bonus. Okay? So ito yung bonus. Kapag ang sales of the month natin is greater than the target, ibig sabihin, may bonus tayo. Di ba? Pagka wala, magkano yung bonus natin? 200, di ba? Pagka hindi mataas, pag below, ibig sabihin ay wala tayong bonus. So, paano natin ilalagay sa formula? Equals. If, okay, kapag ang sales natin is greater than or equal. So, lagyan natin ng equal. Ibig sabihin, kapag ang sales natin is same as the target and greater than the target, ito yung target natin. Magkakaroon siya ng bonus. Di ba? 200. Nasaan yung 200 natin? Nandito. Otherwise, anong gusto natin gawin? Anong gusto natin sulat? Better luck next time or nga. Then, close parenthesis, enter. So, ibig sabihin, 600, equal siya, di ba? Pag binabaan natin, let's say 5,999. Naku, hindi pa naka-target. $1 na lang. Enter. Nga. Okay? So, ibig sabihin, kung ano man yung ilagay natin dito, mag-a-appear siya. Okay, let's say meron tayong 400. Baguhin natin, 400. And then, binago natin to. Let's say 6,001. Okay? So, makakuha siya ng 400. Okay? So, yun yung if natin. If functions. So, sa if functions natin, basta lagi nyo tatandaan yung logical test natin, kapag ang answer ay true, anong gusto nyo gawin? Gusto nyo ba magkaroon ng formula? Gusto nyo ba magkaroon ng text? Gusto nyo ba magkaroon ng number? Otherwise, kung ang sagot nyo ay false, anong gusto nyo gawin? Okay? So, yun lang yung sa if functions. Dito. Halimbawa, kapag ang revenue is greater than expenses, profit. Diba? Pero, kapag ang expenses ay greater than revenues, it's a loss. So, pwede nating ilagay yan. Equals, if this is greater than this, ano siya? Kapag ang expenses ay greater than revenues, loss siya. So, lagyan natin ang loss. Otherwise, profit. Then, enter. Diba? So, loss. So, pag ito ay 6,001, profit. Okay? So, profit siya. So, let's say, i-copy natin to dito. Ilagay natin dito. Okay? Profit siya, di ba? How much yung profit? So, baguhin natin ngayon yung formula natin. How much, ang tanong natin, dito, mag-change siya as profit, pero magkano yung profit? Okay? So, lalagyan natin dyan, equals. So, nagtanong tayo, di ba? Ito yung tanong natin. If, so, gawin natin ng bago. Equals, if
kapag ito ay greater than this, comma, syempre, loss yan, di ba? Magkano yung loss? Ito minus ito. Di ba? Otherwise, ito minus this one. Okay? Close parenthesis, then enter. So, profit, let's say 7,000 tayo. Okay. How much is the profit? 1,000. Pero kung 5,000 tayo, loss. How much is the loss? 1,000. Pero kung 5,500, so meron tayong 500 na loss. Okay? So, naglagay tayo ng both formula. So, may formula po ka na to, may formula dito sa... Meron dito. Pwede mo lagyan ng formula dito na yung word na loss siya. Dito naman, magkano yung iniloss niya. So, minus lang. Okay? Either minus to dito or ito dito. Okay? So, kumbaga ito, if function na ginamitan natin ng text. Yung kapag false is text, kapag true is text. Pero dito, pag false or true, ginamitan natin ng formula. Okay? So, pwede yan. Kahit sa ibang functions, pwede nyo gamitan. Let's say, if this is equals to ganito, we look up this. Okay? So, pwede nyo siyang gamitan. So, unti-unti natin pagsasama-samahin later on. And then sa exam nyo, sama-sama na lahat. Yun yung pinaka-term exam nyo. Pinaka-final. Final exam. Sama-sama na yun. Okay? So, clear? Clear tayo dito sa if functions. So, yun yung mga... So yung aking yung nabanggit ko sa'yo, sir, karamihan doon if, sigurado. meron ding if. Kasi calculation lang talaga siya ng eligibility. Once na in-enter mo yung salary, Mag-a-appear na yung solution. So, meron din ganyan. If, meron ding VLOOKUP, meron mga ganun, meron din yan. Nakatago lang siya. Okay? So sa dates naman, okay, with regards to date. Sa dates natin, meron tayong mga dates na meron tayong mga dates na pwede natin gamitin. Okay? So, ibahin rin natin yung kulay. Hindi masyadong kita yung kulay. So, wala na. Okay. So, kita na siya? Okay. Control F1 natin para lumaki yung windows natin. Nakita nyo, nagtago yung ribbon. Control F1. So, Control F1 kung gusto natin ibalik. Zoom out, zoom out. Ng ribbon. Gusto niya naman, double click. Pwede rin. Double click. Okay? So, pwede rin siya. Pero Control F1 ang mas madali kung hindi na kayo gagamit ng mouse. Okay? Sa e-date. Sa e-date, ang gamit ng e-date is subtraction and addition of months. Okay? Like for example, meron kayong date, October 1. Gusto nyong i-add ng 5 months. Ano yung magiging date pag in-add nyo ng 5 months? Pag sinubtract nyo ng 5 months, anong magiging date? Let's say equals e-date, this date, kapag 0, positive 0, ibig sabihin, same month. Same month siya. Pero pag positive, mag-add kayo ng months. Pag negative, magsusubtract kayo. So, let's say, lagay natin is negative 12. Okay? So, negative 12, ibig sabihin is October 1, 2014. Pero pag 5 ang nilagay natin, ibig sabihin, pabalik from October, ano yung 5 months back? So, May 1, 2015. So, yun yung e-date. So, ano yung pwede nating application? Isang application nito, kung gumagawa kayo ng, let's say, meron kayong January 1. Let's say, lagay natin na. Meron kayong calendar. So, January 1 dito. And then, i-drag natin. And then, fill months. Control 1, baguhin natin yung custom format.
which is MMM, designate as Jan, Feb, March, and then YYY, and then okay. Di ba? So, kung gusto nyong baguhin, let's say, hanggang dito lang tayo sa December. Magto 2017 na, babaguhin ko na to as 17. So, babaguhin nyo uli lahat. Di ba? Unlike dun sa may, kapag meron kayong e-date, copy natin, paste natin dito. Okay? So, pag meron kayong nakitang num, at gusto nyong i-auto-fit, Alt-OCA yan. Alt-OCA. So, mag-auto-fit yan. Alt-OCA. Ibig sabihin, auto-fit yung words nyo dun sa cell or dun sa column. Okay? So, dito, pwede kayong maglagay ng e-date equals e-date and then this, comma 1. Kasi plus 1 tayo. Plus 1 every month. So, let's say, next year, magbabago na, 17 nyo lang ito. And then enter, automatic magbabago lahat. Di ba? Isa lang yung babaguhin nyo. So, hindi nyo nababaguhin lahat. So, yun isang purpose. O kaya, every 5 months, nag-audit kayo or every quarter, nag-audit kayo. So, let's say, January to, paste natin, and then equals, e-date, kailan yung susunod na audit nyo. Every 3 months, so, copy, Alt-EST, format, and then drag. So, ibig sabihin, April, then July next, and then October next, Jan, April, July, October, Jan. So, nagbago na. Let's say 16. So, automatic magbago rin yan. Okay? Unlike sa values, and then i-drag nyo. Hindi siya mag-change. So, clear? Yun yung e-date natin. Ano naman yung EO month? Ang EO month natin is, ibig sabihin, end of the month. So, pag sinabing importante sa reports yan. End of the month, ibig sabihin, like for example, February. Siyempre, minsan 29 yan. Minsan 28. Yung January, ano ba yung end of month niyan? So, equals, let's say, meron tayong EO month ng, kapag 0 yung nilagay nating months, start date. Ano yung start date natin? Let's say, October 1. Kung ang lagay nating months ay 0, it means the same months. Same months lang siya. So, let's say nilagay natin negative 5. Ano yung negative 5 natin? May, di ba? So, mag-a-appear dito, hindi siya May 1, kundi up to ilan yung May 31. So, May 31 na mag-a-appear dito. Okay? So, let's say 8 natin. So, February 28. Ibig sabihin, yung February natin, 28, 2015. Hanggang 28 lang siya. Okay? So, anong halaga nito? Dito, makikita nyo, like for example, meron kayong sale for that particular month. Alam nyo kung saan nyo i-divide. Let's say, kung ang sale nyo ay, let's say, up to February, 28 lang pala siya. So, divided by 28 para makuha yung average per day. Or kung meron man kayo kinukuha na consumption per day. So, paano mag-a-appear yung 28? Kasi dito, mag-a-appear siya as February 28. So, lalagyan nyo lang ng day. So, day. So, ibig sabihin, number of days ng particular date na yun. So, pag in-enter natin yan, 28 siya. Okay? So, 28. So, clear? So, ito yung end of months. So, kinukuha niya lang kung ano yung end date ng month na yon. Kasi minsan meron tayong 30, 31, 28, 29. So, iba-iba siya. Okay? So, network days. Yung network days nito at saka network days international is the same. Ang pagkakaiba lang nito, yung network international, makakapamili kayo ng holiday. Ng weekends. Weekends. Kasi ang network days natin, itong nauna, kapag itong ginamit natin, automatic ang weekend natin is Saturday and Sunday. Dito, hindi naman Saturday and Sunday ang weekend, di ba? So, international ang gagamitin natin.
So, paano natin malalaman ano yung weekend number? So, meron siyang table at makikita nyo rin dito equals, let's say, network international. Ano yung first date natin? And then, second day. Okay? And then, comma. So, makikita natin yung weekend natin. Kung ano yung weekend. So, meron tayong weekend. Let's say, ang weekend natin is Friday lang ba? Saturday. Pagka Friday, ito. Pagka Friday, Saturday, ito ang kiklik natin, 7. Pag double click natin, 7 siya. Comma, pag di natin nilagyan ng holiday, ibig sabihin wala tayong holiday. Pero pag merong holiday, let's say, itong nasa ilalim is holiday, close parenthesis, enter. So, saan ginagamit itong network days nito? Network days ginagamit, like for example, meron kayong project, inumpisahan nyo ng ganitong araw. Matatapos siya sa ganitong date. Ilang araw magtatrabaho yung contractor except the weekend and the holiday. So, ibig sabihin, 10 days lang siya magtatrabaho. Kapag nag-start ng trabaho ng 1 at magtatapos sa 16, ilan yung holiday, ilan yung weekend? Meron tayong holiday ng 15, and then meron tayong Friday and Saturday. So, pag minanwal nyo yan, mag-appear yan 10 days. Okay? Magagamit din niya sa payroll, ano? Sa payroll din, pwede. O kaya sa bakasyon. Kasi minsan yung bakasyon natin, ang binibilang lang ng ibang company ay yung working days lang. Hindi kasama yung holiday or yung weekend. So, pwede yung gamitin. Like for example, gusto ko magbakasyon ng January 1 to January 15. Ilan ba yung makukonsume ko? Except yung Friday and Saturday. Except yung holiday nung nakapaipit doon. So, malalaman nyo kung ilan yung holiday. Pwede rin siya planning ng holiday in advance. Pwede rin. Nakikita niya. Okay? So, yun yung Network Days International. How about working day? Sa working day naman, reverse. Reverse naman siya. Ang ibibigay naman niya sa inyo is, like for example, meron nagbigay sa inyo ng project. Ito gawin mo lang ng 10 days. Kumbaga, 10 days yung binigay sa inyo. Sisimulan mo ngayon, kailan yung matatapos? Except yung weekends and yung holiday. So, reverse naman siya. So, equals work day. Ang given naman dito ay yung first day, starting day, plus the number of days. Let's say number of days natin ay 20, and then comma, ano yung holidays natin? So, let's say holiday natin ito. Okay? So, work day, by default, ito rin yung Saturday and Sunday. So, pag workday international, so meron din tayong week number. Okay? Yung weekends natin. So, dito, pag binigay yung number of days, kailan yung matatapos? So, ang sagot dito is yung date mismo. Dito, ang sagot natin is yung number of days na matatapos yung project. So, may tanong. So, kailangan yung holiday, i-input mo dyan? Input mo siya. Input mo siya sa, like for example, ang holiday mo ay 4. So, enter nyo rito, and then drag nyo lang. Para yung 4 na holiday, ma-exclude dun sa calculation. Kung 4 yung holiday, okay, nadadaanan niya. Kung maraming holiday. Okay? Sir, paano kung annual forecast yung gagawin mo? Annual forecast? Tanggalin mo yung holiday? Kung gari, pwedeng sama, pwedeng hindi. Parang depende kung saan gagawin mo. Oh, pwede rin. Pwede pa rin gamitin to. Dapat meron ka lang list of holidays. List of holidays. So, yung weekends naman, nandun naman siya. So, i-consider yung week of holidays, ilagay mo lang siya, and then, pangalanan mo siya as holiday. Pwede rin yun. Kasi pwede mo rin siyang gamitin, like for example, meron tayong dates dito. Okay? Let's say, holiday. Meron tayong holiday this, and then, equals this plus, let's say, 12, holiday. So, pangalanan mo siya as holiday para pag kinol mo yung range nito, tatawag mo siya as holiday lang. Hindi mo na-highlight lahat. Pwede yan. Okay? So, ito yung mga weekend number natin na pwede natin gamitin. So, work days international and then network days international. Okay? So, yung day, ganun lang. Yung day, sasabihin niya lang, like for example, ito, October 15. Sabihin niya, 15 lang. 15 days.
Yun lang ibig sabihin ng day. Equals day. How many day in October 15? 15. So, pag October 20, ibig sabihin 20 days. So, yung month end AO month natin, kung February 28, ibig sabihin 28 days lang siya. So, dito, sabihin niya lang yung month. Pang ilang month yon? Meron tayong January, which is 1, 2, February, 3, March. So, yun lang yan. Month. And then, yung year, sabi niya, 2015 equals year 2015. Okay? So, yung sinasabi niya yung month, day, and year. How about dated if? Ang dated if, ito yung walang help sa Excel. Ang dated if. Makikita niya pag naglagay tayo, equals date. Meron siyang mga helper, di ba? Meron siyang nag-appear kagad. Pero yung dated if, wala siya. Di ba? Pero, kasi ito yung parang inadapt na lang nila sa Lotus. 1995 yata yun. Pero wala siyang help. Ibig sabihin ito, makukuha natin yung number of days, either number of months, either number of years, or number of days excluding years, or number of days excluding months. So, ayan, makukuha natin yun. Okay? Sir, may tanong po. Sorry. Yes? Okay lang. Kunwari, may resignation sa company. So, example, meron tayong example ng gratuity calculation. Okay? Kasi napagkatuwang ko to nung una ako nag-resign. Let's say, monthly basic, ilalagay mo, ano yung joining date, kailan yung joining date, kailan nag-resign. So, automatic, ikakalculate niya na. So, dated if yan. Okay? So, automatic, ikakalculate niya. Kasi meron tayong rules sa UAE, di ba? Ang rules natin sa UAE, kapag pag 1 to 3 years, merong number of days. Pag 3 to 4 years, yung continuous yung contract, unlimited tsaka limited. So, ayan, pwede yan. Okay? So, ayan yung mga calculation na pwede niyong gamitin. Pwede rin. So, makikita niyo yung formula. Sa HR talagang di binibigay. At least dito meron na kayo idea magkano yung makukuha ko. So, makukuha niyo kaagad. Ha? Sa formula, ayun yung mga formula niyo. Dated if. Kaya lang dito meron tayong 5 years kasi pag 5 years, 21 days. After nung 5 years, yung susunod doon, 30 days na. So, may iba-iba yan. Kaya, iba-iba yung calculation, yung kanyo. Pagka less than 1 year, walang gratuity. Di ba? So, no gratuity. Depende nga rin po din sa type of contract. Kung unlimited siya. Minsan, above minimum labor requirement, kumbaga gratuities ng company. So, ayan. Ito yung mga calculation na pwede nyo gamitin. Okay? So, makikita nyo yung if. Ilang if yung ginamit. Nakakalito lang siya, pero ito yung normal. Kasi ilan yan? Tatlong solution yan. As per sa UAE law yan, sir. As per UAE law. Limited. Unlimited. Unlimited contract. Or indefinite contract holders. Okay? Alin? Ito, hindi siya macro, kon lang siya. Ito lang. Option box lang siya. So, meron lang kayong format control kung saan siya nakalink. Hindi pa siya consider as macro. Pero ang galing natin yan. Kasama yan. Hindi. Parang galing. Hindi kasama yan. Sa advance, hindi rin kasama. So, saan siya Special. hindi naman kasi lahat na ituturo kasi
napakalawak ng Excel talaga kung kukunin nyo. Kaya nga, mas advantage kung meron kayong mga data na ipinapadala nyo at yun ang gagamitin natin para napapakinabangan nyo. Kasi kung hindi nyo naman magagamit, makakalimutan nyo rin. Kaya nga meron akong mga estudyante na minsan nagpapaturo na hiwalay dito sa klase natin. Kasi nga, minsan yung tinuturo ko, hindi naman nila ginagamit. Siyempre makakalimutan din yun. Hindi ko naman alam kung ano yung gagamitin nyo. At saka, hindi lahat magkakamukha kayo ng gagamitin. Halimbawa, ang trabaho niya, iba doon sa trabaho niya, siyempre hindi niya gagamitin yun. Kaya maswerte na lang kung yung tinuturo ko ay gagamitin nyo. Or, magtatanong kayo tungkol sa trabaho nyo. Kaya nga, kinukuhan ko na at least yung maging project nyo is doon sa trabaho nyo. I-apply nyo. So, kung may mga tanong kayo, pwede kong sagutin. Pwede ko kayong tulungan. Okay? So, continue tayo. Send ko sa inyo, sir. Send mo lang. Doon sa Amy Road. So, may magsisend. Katulad ng isang estudyante ko sa intermediate project tayo, kahapon. Meron tayong project. Hindi ko ba nasabi sa inyo? Di ba? Meron tayong project. Ang project natin is, pero pinakita ko sa inyo yung kwan, di ba? Yung intermediate. Sir, kailangan ko yung pinakita kanila, sir. Okay. Ito yung grading system natin. Hindi ko ba napakita sa inyo to? Ito yung grading system natin. Okay. Hindi ko lang na. Napakita ko na. First day. First day, sa advance napakita ko dito. Hindi. Pero hindi lang na-emphasize yung project. Akala ko kasi Hindi ko na. lahat. Okay. So ito, yung 30%, yun yung quiz natin. Okay, ito yung sa Sabado. Yung 40%, lagi isa lang to. Yung 40%, ito yung sa 6th week. On the 6th week. So meron tayong term exam. Ito na yung mga application nung natutunan nyo. So magbibigay ako ng problem, ng data, gagawin nyo sa laptop nyo. And then kung ano yung formula na nag-arrive kayo, dun sa result na gusto ko, yun ang isusulat nyo dun sa test paper. Formula. Sir, wala kami, dalawa kami wala nung first time. For, Hindi kami ng copy. nasa kwan? First din namin ngayon. Nasa Facebook. Nasa Facebook lang. Nasa Facebook lahat. Hanapin nyo yung Riga. Intermediate Excel Riga. Meron siyang Riga. Ngayon kung wala, pwede nyo i-copyhin ngayon. Pwede nyo copy. Magbigay lang kayo ng USB. Okay? So yung project nyo, ang project natin is depende dun sa ginagawa nyo sa trabaho. Kung confidential yung trabaho nyo, kung confidential yung data nyo sa trabaho, baguhin nyo na lang. At least, halos kahawig nung ginagamit nyo sa trabaho. I-apply nyo yung mga functions na natutunan nyo rito. Okay? So, kung meron kayong mga tanong, pwede nyo itanong sa akin. So, tutulungan ko kayo kung anong gusto nyo gawin. Okay? So, yun yung project natin. So, sa behavior and attendance, siyempre, attendance, depende sa attendance nyo. Yung behavior, okay na yan. So, lahat na yung 5%. Mababait naman kami lahat. Ang passing natin is 70. 70%. So, kung ma-perfect nyo yung 30% and 40%, halos pasado na kayo kung perfect nyo yung exam. Eh, meron pa kayong attendance. Kung hindi kayo makapasa, meron din kayong certificate. Meron tayong dalawang certificate. Certificate of completion at saka certificate of participation. Kapag pumasa kayo, certificate of completion. Pag bumagsak kayo, certificate of participation. So kapag nakita nyo sa certificate nyo, certificate of participation, alam na. Hindi sir, hindi makakapag-enroll sa advance pagka-participation. Makakapag-enroll din. Kung hindi kayo mahihirapan. Kung nagpa-practice kayo. Kasi kung pumasa din kayo, like for example, kung pumasa kayo at hindi nyo naman napag-practice, mahirapan din kayo sa advance. Pero mas malapit sir kung naging completion yung advance bago tapos participation lang sa intermediate. Maganda yan. Ibig sabihin, naging challenge sa kanya yung intermediate, kaya pumasa sa advance. Sa advance. Kasi siyempre ayaw niya na umulit na bumagsak ulit sa advance. Kaya naging completion na. Okay. Meron tayong graduation.
Ang graduation natin is sa Crown Plaza. Wow. Sa Crown Plaza. Dito lang sa may tapat ng... Hindi, Moracabat. Sa Red Mall. Sa tapat na Asiana. Tapat na siya. Tapat na Asiana. Okay? So, ang magiging formal and dress code natin. Ang bayad natin doon is 100 per head. So, kung may guest kayo, 100 din. Kasama yung pagkain doon. Okay? And then yung certificate natin, 50. Kasi yung certificate natin galing sa Sites Power, hindi FI ang gumagawa. So binibigay lang namin sa kanila. Kumbaga, yun yung binabayad natin sa pangalan nila. Kasi ito yung sample nung certificate natin. Yan siya. Yung sample ng certificate. Participation sa Pero May bayad din, participation. Baka, bayaran na lang namin yung completion. Hindi pwede. Kahit na makuha namin. Participation. Edit. Sila nagpiprint eh. Kasi pinapirmahan din nila eh. Wala nang bayad pag participation. Okay. So ito yung mga unit na gagamitin natin. So Y, ibig sabihin the number of complete years in the period. So pag sinabing M, the number of complete months in the period. So D, number of days. So yung MD natin, number of months ignoring the dates. So yung YM, the difference between the months in start date and end date, the days and years of the dates are ignored. So ini-ignore natin yung days and years. So ang sagot dito is number of months lang. Okay? Like for Saan mo tayo? same, dun sa may dates pa rin. Sa dates pa rin. kulang. Kulang sa inyo? Sa baba yan. Nasa baba lang tayo. Ako nga po. So YD, ibig sabihin the difference between days of start date and end date. The years of the dates are ignored. So itong YD neto, ibig sabihin ini-ignore niya yung years. Particular lang siya sa number of days. So kung kakalkulehin nyo yung years nyo, ilang taon na kayo, ilang month, ilang days. So ang gagamitin nyo first is Y, kasi ini-ignore nyo yung, kinakalculate nyo lang yung number of years. And then, yung YM, kinakalculate nyo lang yung month, except the days and years. And then MD. So like for example, meron tayong birth date. Just give me date, birth. Wala. Sabi ng date ng birthday. Okay. Like for example, this one. So bagay natin MMN DD YYY. Okay? 8 pala. August 18, 1977. So, pag kinuha natin yung years nito equals dated if, okay? So, the old date, yun yung pinaka-start date natin, comma, and then today. Today. Okay? And then, comma, years. Close parenthesis. Ibig sabihin, 38 years. Okay? So, kuhanin natin yung months. So, copy natin. Baguhin lang natin, gawin nating YM. So, yung M na yan, ibig sabihin, months, yung whole months. Pag in-M natin dito, okay, yung whole months ang kukunin niya from the start and then up to today. Yung whole months. Yung date naman, so ito yung years, and then months, and then days. So yung days naman, palitan lang natin. So gawin natin okay, D. Okay, yun yung number of days. So ibig sabihin, 14,100 days ka nang nabubuhay. Magmula August 18 nang pinanganak ka. Okay? So kung kukunin mo naman, let's say, nabubuhay ako ng 38 years, 5 months, and 3 days. So, gagawin natin dito, imbis na M,
gagawin natin YM. So, YM, ibig sabihin is 7 months. And then yung isa naman is MD. MD. So, ibig sabihin, meron ka ng 38 years, 7 months, and 8 days. So, pagka nilagay mo yan sa as in words, so i-copy mo lang ito. Let's say equals, so my age is double quotation and this one, and then and double quotation space double quotation and then yung February naman. So let's say itong months and lagyan natin ng months, and then double quotation and then and ito, and then and space days, then enter. So my age is 38. Lagyan natin ng months dito. 38 7 months and 38 years. 38 years, 7 months, and 8 days. So, ayan. Okay? So, saan nyo pa pwedeng gamitin ito? Like, for example, sino humahawak ng expiration ng visa, expiration ng passport. Gusto ko magkaroon ng 30 days or 60 days before the expiration, magkakaroon siya ng let's say kulay, or magkakaroon siya ng remarks, or magkakaroon siya ng message na kailangan ko nang i-withdraw or i-renew. So, ilan yung i-renew nyo? Okay? So, pwede itong gamitin. So, let's say meron tayong expiration. So, expiration natin ng 8 equals, let's say, dagdagan natin ng 2. Okay. Equals if, okay, so kung ang today natin, kung ito ay minus today, so let's say today muna tayo, hindi muna natin kukunin yung dated if. Sa dated if, pwede natin i-calculate ng month lang, or pwede natin ilagay dito na dated if, okay, yung first day natin is today, and then second day is this date, and then comma, D, number of days. Kapag ito ay less than or equal, let's say 2 months, 60 days. Anong gusto natin gawin? Let's say sabihin natin is for renewal. Okay? For renewal. Otherwise, let's say lagyan natin ng relax. Okay? Then close parenthesis. Okay. So, drag natin. So, lahat yan, relax, di ba? Kasi, ang nilagay natin is 60 days. So, let's say lagyan natin ngayon today. So, for renewal na siya. Kasi, let's say lagyan natin ng 4 dito. Okay? So, for renewal ito. Okay? Sir, paano kung gusto natin incorporate ng kulay? Kulay. Kung kukulayan natin, so meron tayong conditional formatting. Ano yung shortcut ng conditional formatting natin? Alt-O-D. Alt-O-D. Okay? So, new rules. Use a formula. And then from the formula equals, saan tayo nag-start? A59, di ba? Sa 59th row. Ano yung reference natin? B column. So, $sign, B column, 59th row. Kailangan ito ba ay equal sa for renewal. Kailangan same spelling, ha. Walang space, walang mas maganda kung ikakopy nyo. For renewal. Kapag for renewal, anong kulay?
let's say bold, and then red, and then lagyan natin ng white. Okay, then okay, apply. So magbabago siya. Let's say ito ay gawin natin, try natin yung mag-random. Anong number to? 4286. 4286 equals 4286, let's say 4399. Okay. Enter. 1911. Ilan ba yung kwan? Ah, 42455 pala. 42455, and then 43, let's say 430. So pag kinalculate natin yan, F9, tingnan natin, o yun, mayroong isa, mayroong dalawa. So ibig sabihin, magkukulay siya. Pag relax, walang kulay. Pero pagka for renewal na siya, magkukulay. Yeah. So meron siya. Okay? So pwede niyong gamitin yan sa passport renewal or visa renewal. Or kung meron kayong darating na shipment, gusto nyo mag-alarm na malapit nang dumating. So 5 days before the arrival of the shipment or 30 days para maasikaso niyo yung documents. So pwede yan. Pwede kayo maglagay. Okay? So ayan din yung isang application. Application ng dated if. Or kung binibilang nyo naman is number of months. So pwede rin siya. 5 months or 10 months. In terms of months naman. So kung ayaw nyo may makita, instead of relax, lagay nyo ng blanco lang. Ibig sabihin, wala kayong pakialam kung hindi pa naman siya renewal. So wala kayong pakialam doon. Okay? So kung halimbawa, bibilangin nyo, ilan ba yung for renewal nyo? Kung marami siya, let's say lagyan natin dito. Okay. So bibilangin natin, for renewal. Ilan ba yung for renewal ko? Lagay natin dito, quantity. So ano yung sinabi natin kanina ng ng isang araw? Saturday, formula. Nagbibilang ng with criteria. Count if. So meron tayong count if equals count if. So bilangin natin ito. I-highlight natin lahat. Then F4, comma. Ano yung bibilangin natin? For renewal. Then double quotation, close, then enter. So ngayon wala, di ba? Kasi 0. F9 natin. F9. So ibig sabihin dalawa. So F9, isa. So every time nabubuksan nyo yung laptop nyo or yung computer nyo, mag-a-appear kung ilan yung i-renew nyo. At least may idea na kayo. Or kung shipment man yan, at least may alam na kayo kung ilang documents yung ipiprepare nyo. So kung shipment man yan. Okay? So clear dito? So yun yung dates natin. Okay? Sa raw data. Okay, ito yung raw data natin. Meron tayong sum if, sum ifs, count ifs, average ifs. Okay? Yung merong S. So mas maganda kung gagamitin niyo yung merong S. Kasi anytime na magdagdag kayo ng criteria nyo, pwede. Imbis na gamitin niyo yung sum, like for example, in sum if, kung wala siyang S, magbabago kayo ng arguments. Hindi katulad ng sum ifs, ay ng count ifs. Ang count ifs kasi, count ifs, okay? Ang count if at saka count ifs, dalawa lang yung criteria nito. Itong count if, range and criteria. Ibig sabihin, isa lang yung range nyo, isa lang yung criteria nyo. Pero pag nilagay nyo ng S, dalawa pa rin yung argument nyo, pero dumadami na. Meron kayong criteria 1, criteria range 1, criteria 1,
And then meron pa kayong criteria range 2, criteria 2. So, padami siya. Pero same arguments pa rin. Criteria range 1 and criteria 1. Okay? Unlike sa sum ifs, okay? Sum if without S. Range. Ibig sabihin yung range natin na paghahanapin natin nung criteria natin. And then, second arguments, yung criteria. Okay? Third arguments, yung isasum natin. Okay? Ibig sabihin, dito, pangatlo pa lang yung isasum natin, yung sum range. Kapag sum if. How about sum ifs? Sa sum ifs, nauuna yung sum range. Okay? So, magkaiba siya, di ba? So, mas maganda pag sum ifs ang ginamit nyo, or sum if, mas magandang gamitin niya yung with S. Para hindi na kayo mag-change ng arguments. Kasi pag sum if ang ginamit nyo, later on, ay gusto ko pala dalawang criteria, mag-change na naman kayo ng arguments. Pero pag sum ifs, magdadagdag lang kayo. So, dadagdagan nyo na lang. Okay? So, mas magandang gamitin sum ifs. Sa count if, walang problema. Count ifs. Sa sum ifs, tsaka average ifs, mayroong problema yan. Kailangan yung with S ang gamitin nyo. Okay? So, dito, kakalculate natin how much is the sales of MasterCard. Meron tayong raw data. So, pag chinek natin dito, Alt, DFF, so, i-filter natin, Alt, WF, freeze. Halimbawa, MasterCard. Ilan yung sale ng MasterCard? So, meron tayong, pag in-highlight natin yan, 2,788. So, meron tayo dito. Ay, hindi nyo nakikita pala. So, meron tayong equals sub total 9. Okay. So, meron tayong 2789. 2789 yung pinaka subtotal nung MasterCard natin. Pero pag ginamit natin yung sum if, let's say dito, okay, equals sum ifs with S ang gagamitin natin, sum range. Ano yung sum range natin? Yung sum range natin, yun yung isasum natin. Okay, yun yung column that consists of numbers. Okay? So, yung criteria range natin, ibig sabihin, yun yung column consists of our criteria na paghahanapan natin sa criteria natin. So, ang column range natin is column J, yung merong sales. Okay? So, yun yung isasum natin. Comma, ano yung criteria range 1? Yung criteria range 1 natin, nasaan ba yung column ng criteria natin? Ang column ng MasterCard nasaan? Nasa E. So, highlight natin yung E. Comma, nasaan yung criteria natin? Ang criteria natin ay ito. MasterCard. Okay? Then, close parenthesis, enter. So, meron tayong 27885. So, pag dinrag natin yan, and then dito is alt equal. And then, meron tayong 15,011. Total sales. Dapat magtali dito yan. Kapag ni-remove natin yung filter, meron tayong 15,012. Okay? Same dito. Kasi ito naka Round off. sa round off lang. So, tanggalin natin to. Copy. Okay. So, 15,002. So, pag chinek natin yung American Express, so, kailangan 1789. American Express 1789. Okay? So, pwede yan. So, pag kinuha naman natin yung average sale, palitan lang natin to. So, copy natin. Paste natin dito. Imbis na sum ifs, meron tayong average ifs. So, yun lang gagamitin natin. Same din. Average range, and then criteria 1. Then, enter. Ibig sabihin, ang MasterCard natin, nag-average siya ng 77. So, pag finormat natin to,
So, yun yung average natin. 63. And then, ito wala. Kasi blanco tayo dito. Okay? So, pag average ifs ang ginamit natin. Sum ifs, average if. Ilang transaction mayroon ang MasterCard, ang American Express? So, count if naman. Equals count if or count ifs pwede nyo gamitin. Okay? And then, ang criteria natin ay ilang transaction. So, bilangin natin yung American Express or MasterCard, close parenthesis, then enter. So, ibig sabihin, meron tayong 36 transaction. How many transaction we have? 200. So, kailangan, para ma-check nyo kung 200 nga siya, kailangan yung number of rows nyo ay 200. Para tama. Otherwise, kung kulang yan or sobra, check nyo kung alin ang kulang. And then yung sales nyo, kailangan tally din. So, meron tayong 15,012. 15,012 dito. Okay? So, pwede nyo rin palitan, imbis na MasterCard. So, let's say, ilan yung nabenta ni, let's say, by region or by product. So, Yanaki, Carlota. So, kunin nyo lang yung unique values nito. Okay, so paano nyo kukunin yung unique values? Copy nyo lahat. Let's say, paste natin, let's say dito. So, pag paste natin ng values, meron tayong Alt-ES, V. Then, okay. Pag tinanggal natin yung duplicate, pwede tayong pumunta rito. And then, remove duplicates. Or, Alt-A, Alt-AM. So, meron tayong header. Alt-AM is to remove duplicates. Then, okay. So, ibig sabihin, ito lang yung unique values natin. Okay? So, pwede tayong mag-sum ifs. Ano yung sa sum natin? So, sum natin yung sales, comma. Saan natin kukuhanin yung criteria range natin? Dito sa product boomerang, then comma, and then sum nitong Carlota. Then enter. Okay? So, dito, instead na sum if, yung name ng sheet, pwede lang maging 04 yan. Kasi kaya niya lang kinuha yung sum if kasi lumipat tayo ng kabila. Okay? Pero pwede rin sum if 04 yan. Then, enter. So, ibig sabihin, yan yung sale nila. Pag tinotal mo, kailangan same din ng total nito. Kasi parehas lang sila, di ba? So, ito. So, sale. So, pag nakita nyo yan, so, pwede nyo i-average. I-average or how many transaction they have. So, pati yung number of transaction, pwede nyo bilangin. Okay? So, maliwanag po. Kailangan lang talagang practice. Ano yun, parang ano din, parang pivot table din. Pivot table din. So, pwede rin tayo mag-pivot table kasi later on pa naman natin pag-aaralan pivot table. Sa pivot table naman, ganun din. Mas madali sa pivot table. Parang mas ano sa pivot table. Parang Sa hindi pivot ka na table, formula dun eh. Hindi na, ito lang. So, calculate nyo. Okay. So, meron tayong file. Ano yung kukunin natin? Let's say payment, method, and then unit sale. That's it. So, ito na yun. Copy, the number format, sale, okay. Then, kukunin nyo si by region. So, by region, pwede nyo lagay dito. East, Midwest, Southwest. So, American Express, ilan yung East, West, Southwest. Kung gusto mo kasama si Carlota, pwede rin siya. Pwede rin. So, si Carlota naman, sa boomerang, so, lagay mo rito. Sa American Express, ito yung na-consumption niya. Pwede mong baligtarin naman. So, pwede mong paglaruan yung data mo. Pag sa pivot table. Okay? Kasi itong pivot table, application, hindi siya functions. So, hindi ka nagagawa ng formula. Siya na mismo sa summary. Sa units, how many units? So, pwede rin units. So, ibig sabihin, may sales ng amount ka na, may units ka pa. Okay? So, pwede yan. So, coupon, pwede rin dito. Let's say, kunin natin yung coupons. Ito lahat ng nagbayad ng coupon. Yung no coupon, ito siya. So, makita niyo yung total.
So, yun yung difference nito. Sa form, ang pagkakaiba lang nito, kapag naglagay kayo rito, copy, paste, hindi siya madadagdag dito sa pivot table. Unlike dito sa formula natin, nadagdag siya. Di ba? Madadagdag. Dito, hindi. Kailangan meron kang dynamic range dito sa may source mo. Sa source natin, kailangan meron tayong dynamic range. Kasi ito, ang sakop niya lang hanggang 203. Nasaan yung 203 mo? Nandito lang. So, pwede mag-extend kailangan. So, yung dynamic range na sinasabi ko, siya na mismo yung magbibilang ng lahat ng data mo. So, ulit lang ng pivot table ulit. Hindi. Pwede kang gumawa ng, let's say, ito, i-copy mo siya. Pero, more on advanced na to. So, pakita ko lang sa inyo. So, meron tayong tinatawag na formula, name manager. So, let's say, new. Lagay natin ng pivot data. Okay? So, sa pivot data, and then paste natin ito. Okay? So, dito, ito lang i-capture niya, di ba? Pero, imbes na G203, lagay natin ng formula. So, index. So, index natin ay ito, magmula rito, and then comma, and then count A natin. So, ibig sabihin, bibilangin niya. Ano ba yung hindi mo nagiging blanco? Hindi natin nagiging blanco, let's say, itong A, then close parenthesis, then check natin, then okay. Kaya lang, delete natin itong 3 muna. Okay? Delete natin yan. Buka natin to. O kaya mag-plus na lang tayo. So, pa-plus na lang ako dito sa may ginawa nating formula. Pivot data. So, plus 1 tayo. So, count A plus 1. Okay. So, pag kinuha niya yan, halos buo na. Kasi meron tayong blanco rito eh. Hindi niya binilang yan. Binilang niya lang ito, tsaka ito. So, kaya yun lang bibilang 204, 205. Wala ito. Kaya magpa-plus 1 tayo. Okay? So, ang gagamitin mo ngayon dito, lalagay mo ngayon ng option, source. Ang source mo hindi na to. Yung ginawa na natin. Then, okay. Okay. So, halimbawa, para makita natin siya, palitin lang natin, gawin lang natin ng, tanggalin muna natin ito. Ito. Then, tanggalin natin to. Tanggalin natin si region. And then si units. So, sa sales muna tayo. 543, di ba? So, let's say, dagdagan natin. Copy. Paste natin. So, dinagdagan natin, di ba? Kaya lang dito, i-refresh mo pa. Pero dito, hindi mo na i-refresh. 15.6. 15.6. Dito, i-refresh mo. Pero pag ni-refresh mo, automatic na siya. Hindi niya na, di ba, kanina hanggang dun lang tayo sa may call natin. Source. Sinasay mo lang na range. Sa source ngayon, bibilangin niya na kung hanggang saan yung pinakadulo. So, yun na yung mag-dictate nung range mo. So, yun yung tinatawag nating dynamic range. Okay? So, index and count A. Combination na. Pinaloob natin sa pivot table. Okay? So, clear tayo doon? Pang-advance yun. Okay. Hindi doon ako sanay sa pivot table. So, yun. Pivot table, maganda ang pivot table kasi more on summary of reports yun eh. Meron pa mas powerful ngayon. Yun ang kasalukuyang pinag-aaralan ko. Power pivot. So, yung power pivot talagang kung nag-handle kayo ng millions of rows na data, power pivot na ang pinakamaganda. Okay? So, pag malalaki ang data. Malaki yung data. So, doon hindi na kayo gagamit ng mga lookup. Siya na mismo, parang access siya. Relationship. Meron siyang relationship. Okay? So, dito tayo. So, dito, 3D reference. Okay? Sa 3D reference tayo. Ano tong 3D reference nito? Ang 3D reference natin, let's say, meron tayong store. Dito, konti lang store natin, di ba? So, 5 store lang. So, sa 5 store,
So, meron tayong 5 store na gusto nating i-summarize from here. Okay? So, normally, kung hindi ka maalam sa Excel, anong gagawin mo dyan? Ha? Equals plus 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 enter. Eh kung meron kang 25 to 50 sheets, so ganun mo rin ulitin, di ba? Eh paano kung magdadagdag ka pa? Siyempre, hindi naman may bago kayong binuksan, dadagdag mo. So dadagdag mo ulit sa formula, di ba? So matrabaho siya. Kumbaga meron kang daily sheets, halimbawa. Daily meron kang Meron kang ina-add na kaya isang month sales. yung gagawin mo ng report. So, meron 31 kang 31 sheets. So, ang tagal, di ba? Sir, applicable siya sa mga nasa sales, kunwari sa mga cashiers, daily, Basta ang tatandaan nyo lang, same table kailangan. Same table. Ito yan, di ba? Ang sagot niya is 8833. So, tandaan nyo sagot natin. 8833. So, paste natin. So, delete ko siya. Ang tricks dyan is equals sum. So, type nyo lang yung sum. Yung first store nyo. And then, punta kayo ng first, yung sa sum nyo. And then, before you click the last store, press and hold the shift. Press and hold the shift key. Shift key. Press and hold the shift key. So, pag press and hold nyo yung shift key, tingnan nyo yung formula bar, magbabago. Tingnan nyo to, itong formula bar nito. So, press and hold the shift key, then i-click ko yung store 5. Pinakadulo. Yung pinakadulo. So, nagbago siya, di ba? So, ibig sabihin nitong sum store 1 colon store 5 B3. Isa-sum niya from store 1 to store 5. Yung B3. Then, close parenthesis, enter. So, drag nyo lang. And then, pababa. Pero kailangan pare-parehas sila ng Yung table. ng table. Pare-parehas lang. Yun ang kondon. Kailangan pare-parehas. So, ngayon, pag nagdagdag kayo, 833, di ba? Pag nagdagdag kayo, magdagdag kayo sa gitna. Huwag dun sa last or sa before. In between first to 5. So, pag nagdagdag tayo, paano tayo magdadagdag? Hold nyo yung control, i-drag nyo pataas, pag nakita nyo ng plus, i-release nyo na. So, yun, nagdagdag na tayo ng isa. So, ibig sabihin, pag chinek natin yung summary natin, magbabago na siya. Kasi nagdagdag tayo ng isa. So, isasama nyo yun sa plus. So, automatic na siya. Hindi ka na magdadagdag plus uli yung bago. So, kahit ilan man yung dagdag nyo, automatic na yan. So, ibabaguhin niya. Okay? So, let's say, magdagdag ulit tayo ng isa. So, automatic niya na dinadagdagan niya. So, yun yung 3D reference natin. Tapos sir, kapag ka magdadagdag ka naman dito sa worksheet mismo, mag-automatic dagdag din siya dun sa, Saan? magpa-populate din siya dun sa Sa summary? different sheets. Saan? Itong Like pag dito? yan, no? Gusto mong magdagdag sa pinaka-summary? Hindi siya magdadagdag dito. Kailangan parehas yung Kailangan pareho. Oo. Pag nagdagdag ka rito, let's say, magdagdag tayo. Okay? Dadagdagan mo lahat. Kailangan dagdagan mo lahat. So, Yung template, yung table. So, highlight nyo lahat from 3D reference, and then yung store 5, and then right-click, mag-insert kayo. So, lahat yon nag-insert. Pare-pares na meron. So, pare-pares na siya. So, pwede ka na maglagay kung ano yung gusto mong ilagay. So, let's say, pare-pares naman ng name yan, di ba? So, let's say, maglagay tayo ng test. Okay, and then maglagay tayo ng dito ng equals run between ulit natin. Kasi ibig sabihin, magpapopulate lang tayo ng number. So, kaya sikat yung run between na yan. Okay, then dito ay equals. Equals nito. Enter. So, lahat yan meron. Dito, test, 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 test. So, lahat yan, sa sum niya. So, pag nag-play kayo F9, so, babago rin yan. Nire-recalculate niya lang.
So pag nag-change kayo ng table sa isa, kailangan change nyo lahat. Pag hindi kayo nag-change. Kahit kung halimbawa, yung isang sheet lang ang May papalitan laman. mo, lagyan mo lang, dagdagan mo lang ng column, kahit mo lang data. Pero walang data. Kahit lagyan mo 0 or blanco, isasam niya pa rin. As long as same yung from row 1 to row 10, same yung number of rows niya. Kahit 0 siya or wala siyang laman. Pwede yan, rin niya sa naman. ibang, halimbawa, sa file, ibang file naman, pwede. Pwede yan. Yung ikukuhanan mo ng, Yung maramihang files. halimbawa, isang file, sa kapila namang file, naroon na isa pang data na gusto mong i-add. Pwede rin. Kaya lang, gagamitan mo na siya ng lookup. Hindi mo na pwedeng gamitin itong sum na ganito. Okay. Kasi kailangan same, magkakadikit lang, same workbook lang siya. Sa isang workbook lang. Sa isang workbook. Pag different file na, hindi na siya pwede. Okay? So, may tanong po tayo dito. Okay. So, next Saturday, be prepared. Wow. And then, meron lang tayo 30 minutes ang exam. So, matagal na yon. Kasi yung exam natin, pang-1 lang yon, pang 15 to 20 minutes. Pag sumobra na kayo sa 20 minutes, magtatanong na kayo sa katabi nyo. Okay? Pang-1 lang yon, pang 15 to 20 minutes lang Pointers, talaga. sir. Ano pointers? Mga identification lang. Madali lang. Halimbawa, yung ano yung PEMDAS, yung comparative operators, tapos ano yung function nito. So, kailangan alam niyo lang yung mga functions. So, yung mga functions na pinag-aralan natin dito. Multiplication table. Yung? Keyboard shortcuts. Wala naman. Wala namang keyboard shortcuts. Gusto niyo lagyan ko? Ayan, kunyari mo, ano yung gamit ng trim, ng proper. So, yung mga yan. So, yung conditional formatting. And then, yung let's say, yung sa dates natin. So, hindi pa po siya application? Hindi pa application. Sa pa yung application, sa final exam pa yun. So, halimbawa ito, siyempre yung mga pagka mga quiz pa lang, madadali pa lang. Ang kung lang yung term exam, yung final exam. Okay? So, F